Okay, so what's up sa mga ladies and gentlemen natin dyan? So, nandito na naman ang inyong man behind the lens. And as usual, hindi natin palalampasin ang week na to nang hindi tayo nakakagawa ng vlog. And for this vlog, special sa akin yung gagawin kong vlog ngayon dahil ito ay nirequest sa akin ng dalawa kong smart na students na sina Kezaya de la Cruz at Eman Centeno. So, kilala na ako ng mga tao sa paligid ko that I've been hopping within coffee shops for almost 7 years now. Yes, 7 years! Matagal-tagal na. So, since 2019 pa. So, gagawin natin ngayon ang bagong episode ng Best of 10. Doon sa una nating episode, nagbigay tayo ng best 10 coffee shops na madalas ko nang binibisita at pinupuntahan. So, ngayon, malalaman nyo rin ang dahilan kung bakit pabalik-balik ako sa mga coffee shop na to. At ito ay sa kadahilan ng masasarap talaga ang kape na ino-offer nila. So, for this episode of Best of 10, i-share ko sa inyo yung patok na patok sa akin na best of 10 coffee flavors. Sa ating top 10 na coffee flavor, unahin na natin ang Red Velvet Frap ng Ames Cafe. So, nung in-introduce sa akin ang Red Velvet Frap na to, patok na patok na siya sa akin. So, in a way na yung tamis niya, although frap siya, hindi siya ganong umu-overpower. So, saktong-sakto lang siya. And then, yung coffee, malalasahan mo rin sa kanya. Kaya lang, dahil nga frap ito, talagang lumilitaw talaga yung sweetness ng Red Velvet. So, for me, or ang Red Velvet na frap, ay akmang-akma sa akin pag ito ay iced or cold. That's why, most of the time, I'm ordering a frap Red Velvet sa kanila. So, yun yung ating top 10. Ames Cafe's Red Velvet Frap. Pang-siyam, ang tibuok salted latte ng kapitbahay at bahay din. So kung maaalala, before 2025 ends, na-experience natin yung coffee na ino-offer ng kapitbahay at bahay jeep. And tinikman natin yung kanilang signature tibuok salted latte. So, ano ba ang kaibahan nito sa ibang mga sea salt lattes? So, aside from its salty impact, alam niyo naman, di ba? Alam naman natin na ang tibuok salt ay isa sa kinikilalang cultural heritage ng UNESCO. At one good thing about tibuok salted latte, hindi mo pa siya naiinom, sumusuot na sa pang-amoy o sa ilong mo yung scent ng tibuok. So, parang somewhat na kinikiliti ka. Pero once na natikman mo up close ang tibuok salted latte, yung saltiness niya, parang hindi siya katulad ng ibang sea salt or salted based lattes na parang, alam mo yun, yung parang sumisipa agad yung salt. Sa tibuok kasi, humahagod yung salt niya sa lalamunan. That's why, when it comes to tibuok salted latte, I prefer to drink it ice. Ang sarap niya, ang sarap gumagod, tapos nakaka-refresh pa sa pakiramdam. Pang-walo sa ating listahan, ang creme brulee ng Hello Latte. So, usually kasi, ang creme brulee kasi, yung sugar, parang somewhat na binaburn or tinotoast bago siya i-offer sa'yo. Ngayon, when it comes to creme brulee kasi, kagaya ng mga usual coffees or lattes na iniinom ko, humahagod din yung taste niya sa lalamunan. Nakakaaliwalas yung sweetness na dala nito. And take note, ang aroma ng creme brulee, matamis yung amoy pero at the same time, nakakagising din siya. That's why, every time na pupunta ako sa Hello Cafe sa Tagaytay, pag umu-order ako ng creme brulee nila, prefer ko siya na hot. Kasi, aside sa humahagod yung sweetness niya sa lalamunan, nakakagising pa siya at the same time. Sunod, kung naghahanap ka ng coffee na masarap na pero may fashion sense pa, sa kaping mainit ka,
pumunta. Kasi bentang-benta sa kanila yung kanilang affogato. More especially the chocolate and the caramel affogato. Alam mo yung alam mo yung at some point, parang feeling mayaman ka, feeling social ka in a way na parang yung pagiging classy nung presentation ng affogato, feel mo rin talaga. And take note 2-in-1 yun. May drink ka na, may dessert ka pa. And one good thing about affogato, hindi nakakasawa yung taste niya. Hindi katulad ng ibang mga sweetened coffee na nakakaumay inumin. Ang affogato ng kapeng mainit, babalikan at babalikan mo talaga. Actually, ang daming ang coffee na ino-offer ng kapeng mainit. Pero sa affogato lamang talaga ako bumabalik. So, ayan guys kapeng mainit, chocolate and caramel affogato ang isa sa pumapatok sa listahan natin. Okay, top 6 sa list natin. Ito, bago lang sa akin to recently ko lang na-experience yung latte na to. And take note umabot pa ako sa Imus para lang dito. And yun yung Nutella Latte ng 8 Cups Gaming Lounge Cafe dun sa Imus. Ngayon, what makes Nutella Latte so distinctive is yung kahit sabihin natin na parang minimal lang yung sipa ng espresso, pero sobrang evident at sobrang revealing ang taste at sweetness na hatid ng Nutella flavor nito. So, alam mo yun, yung for me, na madalas umu-order ng latte, for me, Nutella Latte from 8 Cups Gaming Lounge is quite a rare coffee to find. Malayo ang 8 Cups Gaming Lounge sa Imus, pero dahil sa kanilang Nutella Latte, babalik at babalik talaga ako dito. Kasi the espresso kick is there, kahit minimal, pero talagang papatunayan ng Nutella kung bakit sila ang best seller ng 8 Cups. Madalas kong sinasabi na generic or napaka-common na ng Spanish latte sa mga coffee shops na napupuntahan ko. Pero ibahin ninyo ang Spanish latte ng Cafe Agapita in Silao. So, what makes it distinctive in other Spanish lattes na nainom ko lang is yung ingredient na ginagamit nila. So, usually, fresh milk, filled milk, and condensed milk ang ginagamit nila. Pero ibahin nyo ang Spanish latte ng Cafe Agapita because they are using coconut condensed milk for their special ingredient. So, sa Spanish latte kasi, madalas prefer ko na uminom ng hot. Pero, ang Spanish latte ng Cafe Agapita, kahit siya ay gusto kong inumin na mainit, yung taste niya talagang humahagod din sa lalamunan. Alam mo yung kahit orderin ko siya ng hot, para pa rin siyang malamig pag iniinom. Kasi yung taste ng coconut talagang nakaka-refresh. Mapapalamig o mapamainit, ang sarap talagang inumin ng Spanish latte from Cafe Agapita. Ito yung pang-apat. So, since tumatambay ako dito sa Libro Espresso, ito na talaga yung coffee na madalas kong orderin, yung signature nila na mood mover. So, it is actually a butterscotch coffee. So, matamis. Talagang matamis ang butterscotch or ang mood mover. Pero what makes mood mover so distinctive is para siyang may kiliti sa lasa niya pag iniinom mo siya. Yung talagang, yung pickle taste niya, talagang talagang nakakagising siya. Kaya nga hindi nakapagtataka na kapag ako ay nagdadala ng trabaho, dito talaga ako sa Libro Espresso nagpupunta. It's not only the aesthetics and the design, but also malaki talagang tulong sa akin ang kanilang mood mover every time na nag-work ako. Kasi parang yung life and work ko nababalanse ng mood mover talaga. Ang sarap talaga ng mood mover. Sa ating top 3, isa din ito sa mga newest coffee flavors na natikman ko recently and very unique din siya sa mga nakakakilala sa akin. When it comes to coffee hopping, ang hinahanap ko talaga is yung
magpapayunik sa isang cafe. Kung bakit sila tinatangkilik at binabalik-balikan. Well, sa ating top 3, eto na ang kanilang turon latte. So, Altitude Craft Coffee is well recognized when it comes on coffee crafting. And ang dami ko ng flavors na nakita sa cafe nila. Pero, bakit nag-stand out sa akin ang kanilang turon latte? Isa na dyan yung edible stirrer niya na talagang magpapa-enhance ng sweetness. Kasi yung edible stirrer nila, it consists of 3 particular turon banana bits na siya yung ihahalo mo dun sa latte para ma-enhance yung taste niya. And promise, turon latte is one of the most refreshing coffee flavors that I have drank so far. Talagang kung distinctive and very unique sa Altitude Craft Coffee na kayo magpunta dahil they are very good in coffee crafting, more especially their turon latte flavor. Sa ating top 2, here is Caroline Coffee from Cafe Carolina. So, bigyan ko lang kayo ng information or trivia regarding dito. Yung Caroline Coffee is actually an improvised macadamia coffee. So, gustong-gusto ko yung gustong-gusto ko yung smell ng macadamia. Bukod sa nakakagising, nakaka-relax din siya at the same time. Pero pagdating sa taste, oh my God, macadamia or let's say Caroline Coffee was so good to drink. So ito yung tipo ng kape na nakakapagpatanggal sa akin ng stress. Kagaya na ng sabi ko nga kanina, nakaka-relax siyang inumin. So aside sa garden vibe na hatid ng Cafe Carolina, isama mo pa yung relaxing taste ng kanilang Caroline Coffee. Talagang nakaka-relax siya. Sabi nila, di ba, alak ang nakakapagpalibot sa problema. Ibahin nyo ang Caroline Coffee ng Cafe Carolina. Makakalimutan mo yung lahat ng tensyon, ng problema na ini-experience mo sa buhay. Yung tipong you will feel at peace even for a short while. Kaya guys, if you want a type of coffee na maghahatid sa inyo ng peaceful vibe, yon ay ang Caroline Coffee ng Cafe Carolina. And lastly, sa pinaka-top 1 natin, nako, ito talaga yung tipo ng flavor na kahit saan coffee shop ako mapunta, talagang mai-inlove at mai-inlove ako dito. Ang ube latte. So, first time kong uminom ng ube latte way back in 2019 sa pinakauna kong tambayan, which is yung Donut Cafe dun sa may Ayala Mall City. Unfortunately, they closed in 2023, so nakakalungkot na isipin na Donut Cafe is not with us anymore or hindi na natin siya nakikita here in Tagaytay. Pero malaki ang pasalamat ko sa Donut Cafe kasi ipinakilala sa akin yung ube latte at dito talaga ako sobrang na-in-love. Alam niyo yung pag nakakita ako ng ube latte sa iba't ibang mga coffee shops, talagang susubukan ko talaga siya. At talagang yung essence niya, kahit sa coffee shop man ito, kahit anong mix o timpla nito, hindi talaga siya nawawala. The sweetness, oo, guilty as charged, nakaka-overpower siya. Pero mararamdaman mo yung cultural impact ng ube latte. Kasi alam naman natin, di ba, in our Filipino culture talaga, hindi talaga mawawala ang ube sa mga dessert at pagkaing Pinoy. Kaya nga, every time na umiinom ako ng ube latte, ube espresso sa iba't ibang lugar, hahanap-hanapin ko talaga to. Kaya, ube latte, thank you for making my cafe hopping experience more meaningful and memorable. So ayan mga ladies and mga gentlemen, nako, salamat! Dito na nagtatapos ang ating second episode ng ating Best of 10. So kung meron kayong gustong ipa-Best of 10 sa akin na kung anumang mga bagay, topic, or idea na gusto nyo pag-usapan, mag-leave lang kayo sa ating comment section. So, dito na po nagtatapos ang another episode ng ating Best of 10 vlogs for today. So, see you mga kapatid. Keep updated on my socials for more. So, see you on the next vlog.
Make yourself caffeinated, but don't forget to stay hydrated. Bye guys!